And as I said, we come together as a family, as children of God. We come together as pilgrims, as brothers and sisters of the Lord. And so let us give a clap offering to our dear Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, God bless you. Ayan. Pag may kasamang ngiti yung pagsabi niya, doble ang blessing. Ayan. Kaya tingnan nyo nga yung katabi nyo, nakangiti ba siya? And every Saturday at 9 and 10 a.m., we celebrate, we call the Pilgrims Masses. That's why we hold this Mass in English. Paulit-ulit ko ito sinasabi kasi alam ko may mga bagong dumarating lagi at nagtataka bakit English ang misa sa Quiapo. Naging social na yata ang Quiapo, no? Hindi na nag-English bigla. But this is especially also devoted to our international devotees. I'm sure you have relatives and friends who are OFWs who have decided to settle there already permanently. Kaya siguro meron kayong mga apo, mga pamangkin na doon na pinanganak sa ibang bansa at doon na sila talaga maninirahan. And we want them also to continue the devotion to the Nazareno. At aminin man natin, di ba, meron akong pamangkin, hindi na marunong magtagalog. No? Kaya nung umuwi dito, no, English spokening na. No? Hindi na siya, kaya mahirap na magpaliwanag. Kaya that's why we hold these masses for them especially. That's why we also pray for those who are joining online, especially the sick, those who are taking care of the sick, and our international devotees. We pray that the devotion to our dear Jesus Nazareno may continue. Kaya yun yung ipagdasal ninyo na yung inyong mga anak, apo, at kaapu-apuhan, lalo na yung mga nasa ibang bansa, matuloy. Huwag sanang matapos sa inyo ang debosyon sa Nazareno. Pangako natin yon sa Kanya, sapagkat yun ang tunay na bunga ng debosyon. Hindi lang ikaw ang naging deboto. Ang tunay na deboto, nagdadagdag ng mga deboto. And in a special way in this Mass, we also pray for their safety and for a grace-filled pilgrimage. Alam niyo po yan, the past weeks, we have been announcing Father Robert, our vicary here in Quiapo, has organized a pilgrimage. And the first, and I'm sure it is not the last, there will be more pilgrimages to come. So ang first pilgrimage sila ay sa Iloilo. Kaya nandito rin sila ngayon para italaga, ipagkatiwala sa ating Pong Jesus Nazareno ang kanilang pilgrimage. Ito'y maging ligtas at maging mabiyaya at mabunga. Kaya nandito rin si Father Robert sa atin. May I invite the pilgrims that will be part of Father Robert's group to stand up. Ayan. Ayan. Palakpakan natin sila. Father Robert, tayo ka din. Ayan. Ayan. So ayan, sana maging safe and fruitful ang inyong pilgrimage. And thank you for accepting our invitation to join this pilgrimage. Ayan. Bakit ba tayo nagpipilgrimage? Why when Quiapo Church was declared a national shrine, why? Why are there shrines? Hindi lahat ng simbahan ay dambana. Pero bakit lalo na ang mga shrines? These are very important holy places. And more so because they remind us of one thing, that our real destination is God. Kaya nga yun yung pilgrim. Kaya nga yung misa natin ngayon, Pilgrim's Mass. Kasi lahat naman tayo naglalakbay. Alam ko, mamaya, di ba, announce ko lagi yan tuwing Pilgrim's Mass, yung mga galing pa nga sa mga malalayong lugar, napadpad lang ngayon dito, napadaan dito, lumapit mamaya, magpa-bless. Kaya tayo nagpipilgrimage kasi ganun ang buhay.
Hindi tayo dito. We do not belong here. Maraming tao gusto kumapit dito sa mundo. Kaya kapit ng kapit sa pera, kapit ng kapit sa posisyon, ayaw bumitaw sa posisyon. Di ba ngayon, ang dami, nag-aaway-away, magpapatayan pa sa posisyon, sa kapangyarihan, sa katanyagan. But let us be reminded as pilgrims, dumadaan lang tayo dito. Kaya yung mga nasa pilgrimage, daan. No? Nga lang sila mas mahilig dumaan kung saan-saan. No? Kung saan-saang lugar. Pero bakit hindi? That's why we have many shrines. Because they remind us that it is God through our Lord Jesus Christ who became man. Jesus sanctified the earth. Nung nagkatawang tao siya, nang bumaba ang Diyos dito, ginawa niya, pinabanal niya, lalo na ang mga dambana. Pero ito rin ay tanda lang. Ang dambana ni Jesus Nazareno ay tanda ng tunay na tahanan ni Jesus Nazareno. And that is why, let us remember the truth. We are just sojourners. It is God who is in control. That's why in the gospel today, it's very funny kung nakinig tayong maigi, parang medyo comedy yung gospel ngayon. Kasi yun yung kwento nung babaeng nag-asawa ng 7 beses. Kasi they want to trap the Lord. Kasi itong mga Saduceo po, hindi sila naniniwala na may buhay na walang hanggan. Para sa kanila, pag namatay na, tapos na. Kaya sila, siguro ang prinsipyo nila, mag-enjoy na lang tayo. Di ba may ibang taong ganun? Enjoy na lang tayo sa buhay. Kasi pag natapos ang buhay, tapos na. Ganun sila. Kaya, nung nagtuturo si Jesus Nazareno na may muling pagkabuhay, gumawa sila ng isang parang katawa-tawang sitwasyon. Sabi nila, kung totoong may buhay sa kabila, paano tong babaeng ito? Nag-asawa ng 7 beses. Sa kabilang buhay, kanino siya magiging asawa? Kung medyo pilosopo ka nga, mapapaisip ka. Sabihin mo, oo nga no, paano yun? Hindi ko natatanungin kung sino rito ang nag-asawa muli. Naisip mo ba pag sa kabilang buhay, dahil nag-asawa ka muli, paano pag nakita ka uli nung mister mo at misis mo? Anong sasabihin sa'yo? Tapos nandyan na, sabihin ba ng misis mo, mamili ka sa aming dalawa? Baka iba nga sa inyo, hindi lang dalawa pagpipilian. No? Baka marami kayo. Yung mga mahilig sa chicks dyan. No? Paano yan sa kabilang buhay? 5 mag-aaway-away. Pag-aagawan ka ng 5. Sabihin mo, oo nga no, Father, paano yun? Huwag kayong mag-alala, baka hindi ka naman sa langit mapunta. Kung gano'n ang buhay mo. No? Kung chicks ka ng chicks, lalo na kung may asawa ka pang tao, dami mong chicks, dami mong lalaki. Huwag mong problemahin yun. Baka hindi rin kayo makita-kita. Biro lang ho. No? Baka kung makita man kayo, baka sa impyerno pa kayo magkita. Mag-aaway din kayo. Pero biro lang po. Pero hindi po yun ang punto ng Panginoon. No? Una kong gusto ngang ipunto, gusto siguro sabihin ni Lord, alam nyo, yung pinoproblema nyo, hindi nyo naman dapat problema. Problema ko na yan. That's the first lesson I want us to remember. Alam nyo mga kapatid, minsan kaya ang gulo-gulo ng buhay natin, may mga bagay na hindi tayo dapat pinoproblema. Problema na yun ng Diyos. Dinadagdag mo lang sa alalahanin mo. Minsan di ba iniisip mo, paano kaya mangyayari sa apo ko? Ano kaya mangyayari sa kanya? Kung magsasalita lang sigurong Nazareno, sabihin sa'yo, that's my problem, not yours. Today, let us ask the Lord to help us focus.
Kaya siguro bigat na bigat ka eh. Kaya ka litong-lito, kaya ka hinang-hina, pasan mo ang daigdig. Baka ang dami mong pinapasan ngayon. Sabihin ng Nazareno, kaya ako nga pinasan yung krus eh. Ako magpapasan, hindi ikaw. Ang dami mong pinapasan na hindi mo dapat pasanin. At yung dapat mong pasanin, yun ang hindi mo pinapasan. Let's pray for that grace. Lord, help me be clarified. Lord, remove the clutter in my heart. Ang dami-dami kong pinoproblema, ang dami-dami kong iniisip, ang dami-dami kong gustong gawin. Sasabihin ni Lord, that's my problem, not yours. What you need to do is trust in me. So yun yung una nating idasal. Baka kaya ka pinagsimba ngayon. Baka nagpapadrama-drama ka pa, dami-dami kong krus, dami-dami kong problema, dami-dami kong tanong. Gusto sabihin sa'yo ngayon ng Nazareno, that's my problem, not yours. Trust in the Lord. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, trust in the Lord. Ayan ha, magtiwala tayo sa Kanya. Huwag na natin problemahin yung mga hindi natin dapat problemahin. But the last point, aside from being more focused on what we should face, as I said earlier, heaven is our real home. We are just passing here on earth. Dumadaan lang tayo dito sa lupa. Kaya't maalala natin na hindi dito ang buhay na nilaan ni Jesus. Hindi namatay si Jesus sa Nazareno para lang mag-enjoy tayo dito sa buhay sa lupa. Para lang yumaman tayo at sumagana tayo dito sa lupa. Jesus died so that we may be born to eternal life. We may be saved. That is real life, salvation, kaligtasan. Siguro nga hindi ka gumaling sa sakit mo, pero kaya kanyang iligtas. Hindi ka siguro kayang pagalingin dahil may ibang dahilan ng Panginoon, pero kaya kanyang iligtas anuman ang mangyari. Siguro nga, hindi ka mapapanalo ng Diyos sa loto sa kanyang kadahilanan. Hindi kanya mapapagawing milyonaryo, pero mapapayaman kang tiyak ng Diyos sa kanyang biyaya, sa kanyang kaligtasan. Siguro nga, hindi lahat ng kahilingan natin maipagkakaloob niya. Pero, hindi ibig sabihin nun, wala nang himala. Wala nang pagpapala. Because the real miracle, the real grace, the real blessing is the life that Jesus offers to us. And that is what we remember every time we go on pilgrimage, we go to shrines. That is every time what we remember when we face the Lord. He is offering us fullness of life, eternal life. Life is not dissolved. Life is resolved with Jesus Christ. Hindi naglalaho ang buhay. Mapamabuti man yan o masama na ginawa natin, dadalhin natin yan. Kaya mas mabuti nang ang madala nating mas marami sa bagahe ay yung mabuti. Siguro yung mga pilgrims, namimili na kayo kung ano ilalagay nyo sa bag nyo. Travel light. Unahin nyo kung anong dapat dalhin. At ganun din sa buhay natin. Unahin nyo kung anong dapat dalhin. Dahil wag naman sana baka ang madala lang natin, yung hindi kailangan. Ang madala na lang natin, yung kasalanan pa. At nakaligtaan nating madala, yung mabuti, yung dapat, at yung tama. As we continue with this Mass, let us pray for those graces. Lord, help us be clarified.
to focus on what we should really face in life. You carry the cross because you are the real power that we need. We trust in you, Lord. Lord, remind me that life on earth is temporary. Life is not dissolved, but resolved. May I bring with me love, goodness, forgiveness, everything that is dear to you, so that when I face you, you would tell me, welcome, you are home in heaven.